Ugaliing pakinggan ang numero 1 programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, issue at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, issue at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May U. Magandang umaga mga ka-Super Radio. Magandang umaga Palawan. Magandang umaga lungsod na Puerto Princesa. Himala patayan ah. Ano nangyari? Ha? Masilaw. Sa lahat-lahat na mga nakikinig dyan, alam mo yung dalawang tao sa loob ng booth, puro may diferensya. Magandang umaga sa ating partner, kay Kenneth Calomres, sa lahat-lahat po ng nakikinig, Bing Dave, dyan sa Middle East. Good morning, amiga. Good morning sa'yo. God bless you din. Sa lahat-lahat na mga kapuso natin, sa lahat-lahat na mga ka-Super Radio, good morning, good morning, good morning, Puerto Princesa, good morning. Palawan, good morning. Sa lahat-lahat na mga nakikinig, good morning! Narito na naman po tayo sama-sama mga ka-Super Radio sa programa. Punong-puno ng balita, punong-puno ng impormasyon, punong-puno ng kaalaman. Dito sa programang Bakbakan, bawal ang fake news. Bata man matanda, tambok man maniwang, putot man mataas, maayong aga. Mayad nga temprano mga tangay, digi sa Puerto Princesa. Mga tangay, sama-sama na naman tayo. Yan yung trying hard ko yun nun ko. Tod sa Ilonggo pa, maayong aga mga amigo, mga amiga. Kamusta kamo dira? Pabati na kamutanan sa programang Bakbakan. Bakit Bakbakan? Kasi punong-puno ng impormasyon. Ang programa Bakbak sa impormasyon. Bakbak sa kaalaman. Bakbakan sa Super Radio. Bakbak sa matutunan. Bakbakan sa Super Radio. Muli ito ang inyong abang lingkod, si Super Lily May Uy. Bakbakan sa Super Radio. Kalimitan mga ka-Super Radio, mabait tayo sa ating kapwa, di ba? Marami sa atin mabait sa kapwa, di ba?
Normal yan sa mga Pilipino, mabait sa kapwa. Kailangan nating maging mabait sa ating kapwa. Oy, kay Rose Angeles Rom, mayad na temprano ra kanimo, idol. Mayad man nga temprano kanimo, tangay. Tama ba? O yan. Bakbakan sa Super Radio. Pero alam nyo mga ka-Super Radio, na-observe ninyo, no? Kung minsan, kailangan talaga, wag tayo sobra-sobrang maging mabait, no? Teka muna, sa mga nais mag-follow, mag-like at mag-share ng aming Facebook page, hanapin lang Super Radio Palawan DYSP 909 kHz. Sa TikTok, hanapin lang DYSP Super Radio Palawan. At sa YouTube, DYSP Super Radio Palawan Official. Diyan sa mga taga San Vicente, mayad nga temprano. Mayong buntag. Kay Maring Sally Garibay, good morning Mare. Pabati naman kami dito sa Sally Carinderia. Si Vilma. Oy Vilma, kumusta ka na? Kay Relly Di Guzman at sa asawa kong nakakalbo na kakapapakinig ng inyong programa kay Boy. Oh, matagal na yung kalbo. Oh. Kay Amiga Bing Dave, magandang umaga. Alam mo, Bing, naalala mo yung binigay mo sa akin? Halos ayaw kong gamitin kasi takot akong maubos. Alam mo na yun. Bakbakan sa Super Radio. Salamat ha. May binigayan siya na sa akin na ako lang nakakaalam. Pero hindi ko talaga gina lang for special occasion lang. Para hindi maubos. Kay Randy Santisas, magandang umaga. Ayan, wag masyado tayong mabait. Kung minsan, wag tayong masyadong maging mabait. Minsan, yung kabaitan natin, gusto lang natin maging mabait para wala tayong masasaktan. Pero may mga panahon pala na wag tayo masyadong maging mabait. Kasi minsan, kapag masyado ka ng mabait, no? Naisip na mabait ka, sa totoo lang naaabuso ka. 'Di ba? Pag sobra kang bait, naaabuso ka. Minsan yung mga nang-aabuso na yan, hindi nila naiisip na tao ka din. Na nasasaktan ka din. Na may damdamin ka din. 'Di ba? Na natitake for granted ka na. Na may halaga ka rin bilang tao. Maraming ganyan eh. Pag minsan sobra kang bait, hindi na rin maganda. Okay yung maging mabait, pero kung sobra na, sobra na, hindi na pwede. No, parang ano na eh, parang pagka sobra kang bait, parang feeling nila okay lang sa'yo eh, no? Naaabuso ka, para kang walang halaga, no? Pero, kapag ka nagkamali sila, minsan sa sobra nating kabaitan, no? Sobra nating kabaitan, ang bilis-bilis nating magpatawad. Tama ba ako, Bing? Tama ba yung sinasabi ko, Bing? Palagay ko naranasan mo yan eh. Ang bilis nating magpatawad, no? Mga amiga, tama ba ako? Minsan, iniisip mo, di bali nang ikaw ang masaktan, wag ka lang makasakit sa iba. Sabi niya, gamitin po, mayroon pa dito, madami. Uy, ayaw ko rin maging abusado sa iyo, Bing. Honestly, ha?
Sinabi ko lang sa iyo yun para pagpapakita na na-appreciate ko. Para maiparating ko lang sa iyo na na-appreciate ko. Alam mo, kung minsan magkamali pero pag ang ibang tao magkamali sa iyo, ang bilis mong magpatawad, no? Minsan iniisip mo, di bali na lang ikaw ang masasaktan, wag lang sila. Kaya lang, hindi natin alam kung minsan, no? Hindi natin alam, hindi lahat na pinapatawad natin nadadala, no? Hindi lahat ng pinapatawad natin natututo sa pagkakamali nila. Hindi lahat ng pinapatawad natin merong hiya. Karamihan dyan walang hiya. Hindi lahat ng pinapatawad natin hindi umuulit sa pagkakamali, no? Hindi lahat ng pinapatawad natin hindi ka sasaktan ulit, no? May mga taong maalala ka lang, alam mo yon, maalala ka lang kapag may kailangan. Marami yan. Yun ang tinatawag na user. No? Maalala ka lang talaga pag may kailangan. Meron nga ako kakilala, ilang beses ako noon na nag-communicate. Kasi, tawag niya, nangangamusta. Kasi kinoconsider ko na kaibigan, kamusta ka na? Hindi talaga nag-reply. Tapos message ulit ako, kamusta na buhay-buhay? Hindi talaga nag-reply. Maraming beses ako nag-reach out, hindi talaga nagre-reply. Seen lang. May mga ganyang klaseng tao. Pero bigla na lang makalipas ang ilang taon, bigla nag-communicate. Pwede ka mag-sponsor sa Hining na yan, maalala lang kasi manghihingi ng sponsor. Iho, pakikuha na lang ng bag, migo. Pakikuha na lang ng bag ko, please. Naalala lang ako kasi kailangan niya pala may mag-sponsor. O, ginawa ko, ginsin ko na rin. Ikaw lang ba marunong mag-sin? Ayan, mga ka-super radio, no? Biro mo, nalala lang ako nung kailangan niya ng sponsor. Ay, sinin ko rin nga, no? Meron din mga tao, no, na pag walang kailangan at parang tingin nila simple ka lang, makahalubilo lang sa mga akala mo kung sinong mga sambade, no? Tingin sa'yo tae. Totoo yan. Pero pag may kailangan, maalala ka na, no? May mga ganyan na mga real talk lang, 'di ba? Kaya maalala ka lang kapag may benepisyo silang makukuha. May mga ganyang klaseng tao, 'di ba? Maalala ka lang kapag magagamit ka. Pero kapag wala, hindi ka nila nakikita. Kapag hindi ka nila mapakinabangan, maliit ang tingin sa'yo. Ganun. Okay, mga ka-super radio, tuloy-tuloy po tayo. Ang daming mga commercial break, no? Na mga maya-maya, alam mo, ganun ganyan, pagka multi-function tayo, no? Oy, mga ka-super radio, yun na nga, pagka may kailangan, maalaala ka. Pero, kapag walang kailangan, hindi ka makikita. Hindi ka nag-i-exit, no? Nag-i-exist, di ba? Maalala ka lang, pag may benepisyo silang makukuha, maalala ka lang kapag magagamit ka, no? Pero kapag wala, hindi ka nila nakikita. Kapag hindi ka nila mapakinabangan, maliit ang tingin sa'yo, no? Alam nyo, habang pinagbibigyan nyo sila, habang hinahayaan nyo sila, akala nila okay lang, real talk lang. Minsan, may mga pamilya ka, may mga kamag-anak ka, mabait sa'yo,
kapag ang responsibilidad nila, ikaw ang gumagawa. Halimbawa, pamangkin mo, ikaw nagapaaral, yon, mabait sila sa'yo. O di kaya, ganito, tinutulungan mo, no? Mabait sa'yo. Pero, kapag ikaw na ang nangangailangan, wala ka nang matatakbuhan. Nawawala silang lahat. 'Di ba? Minsan pinagtataguan ka pa. Alam nyo, hindi porket nakangiti sila sa'yo, totoo sila sa'yo. Alam nyo mga ka-super radio, may mga ganyan na mga tao, 'di ba? Kalimitan hindi natututo sa pagkakamali, hindi lahat ng pinapatawad, hindi ka sasaktan ulit, no? Tapos pagbibigyan mo, habang hinahayaan mo na pinagbibigyan mo, akala lang okay lang. Minsan may mga pamilya, kamag-anak, mabait lang sa'yo kapag may kailangan. Kapag ang responsibilidad nila, ikaw ang sumasalo. Alam nyo, hindi lahat ng nakangiti, no? Totoo. Hindi porket kasama mo sila palagi, loyal sila sa'yo. Marami sa kanila mabait sa harapan, pero sa likod, yun pala naglalaglag sa'yo. Diba? Minsan, iniisip natin makisama. Pakisamahan na lang. Hayaan na lang. Sakyan lang yung mga trip nila. Sa pag-aakala natin, maging tapat din sila sa atin. O kaya kalimitan, kapag nakatalikod ka, ikaw pala ginagamit ka lang pala. O di kaya, ikaw pala ang daily topic nila. Nangyari ba yan sa inyo? No? Sa panahon ngayon, importante pahalagahan ang dignidad sa sarili. Pahalagahan ang sarili. Kung ano ang pinapakitungo, no, sa'yo, lagi mong tandaan, huwag isiksik ang sarili sa mga taong hindi rumirespeto sa pagkatao mo. Kasi yan lang meron tayo eh. Respeto sa sarili, dignidad sa sarili. Hindi lahat ng tao maging totoo sa'yo. Kailangan laging may limitasyon. Ilagay ang mga taong nakakasalamuha mo kung saan sila nararapat. Meron kasing mga taong dapat mong bigyan ng distansya. Meron ding mga tao na dapat mong bigyan ng limitasyon. Pero meron ding mga tao, no, na dapat mong panatilihin sa puso mo. Oy, mga ka-super radio, 10:39 na po, mga ka-super radio. Tuloy-tuloy tayo, no? Alam nyo, sa ating mga karapatan. Sabi dito ni Bing, from my heart po yan. Love you. Salamat. Totoo po yan. Dami po. Nangyari yan sa akin. Malala lang ako pag need nila. Tulong ko. Pagtapos na, bye, Bing. Totoo yan. O di kaya uutangan ka. Pero pag wala, bye. Kay Rosemary Balismi Bore, good morning sa'yo. Kay Jams Tabe, good morning. Yung mga opisyal ng pulisya, no? May mga nagtatanong kasi sa atin, kunyari, hinuli ka. May karapatan ba ang mga pulisya na bugbuguin ang mga hinuhuli? Hindi ko sinabing may nangyayari dito, ha? In general ito. Information lang ito, no? Walang karapatan na bugbugin o pahirapan o physical na saktan ang mga suspect kapag sila ay nahuli o di kaya napigilan. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas at mga international na pamantayan ng karapatang pangtao, ang pagpapatupad ng batas ay authorized lamang
sa gumagamit ng kinakailangan at makatwirang puwersa upang supilin ang isang suspek, hindi para parusahan sila. May mga legal na prinsipyo ang Pilipinas, yung pagbabawal sa labis na puwersa, no? Mahigpit na pinagbabawal ng Philippine National Police, no? At ng operational procedure ang labis na paggamit ng puwersa. Kapag ang isang suspek nakapusas o napasuko, ang pangangailangan para sa puwersa ay nawawala kasi nakapusas na eh. Labag din sa batas na bugbugin, labag sa batas na takutin, labag sa batas na pahirapan ang sinumang nasa kustodya ng pulisya. No? Ang anumang uri ng pamimilit na ginagamit para pilitin ang isang pag-amin, may mga ganyan eh. Pipilitin ka, aminin mo na, mga ganyan, 'di ba? Kung ginagamit ang pamimilit para umamin, hindi yan tama. No? Ang mga pag-amin ay hindi tinatanggap sa korte. Ang mga pulis na gumagamit ng hindi na kinakailangang puwersa o karahasan ay mananagot sa kriminal at administratibo, kabilang ang pagsuspende o pagtanggal sa serbisyo kapag pinahihintulutan ang puwersa. Pwede lamang gumamit ng puwersa ang pulis sa panahon ng pag-aresto kung ito ay may katwiran, no? Pagtagumpayan ang aktibong paglaban, no? O pigilan ang suspek na makatakas o proteksyonan ang opisyal at iba pa mula sa agarang panganib. Ang batas na gumagamit ng puwersa, no? May mga kahinatnan para sa pulis. Kaya bawal ang pananakit kapag ka may hinuhuli. Kunyari, hinuli ka na, nakaposas ka na, napigilan ka na, tapos sasaktan ka para aminin mo, no? May mga ganyang pulis eh. Pipilitin kang aminin kahit wala, mga ganon. Bawal na bawal yan, no? Sa Republic Act number 7438, sinasabi sa Section 2, ang mga karapatan ng mga taong inaresto, ikinulong o sa ilalim ng custodial investigation. Ang mga tungkulin ng mga pampublikong opisyal. Ang sinumang taong inaaresto, ikinukulong o nasa ilalim ng investigasyon sa custody ay dapat tulungan ng abogado sa lahat ng oras. Ang sinumang public officials o empleyado o sino mang kumikilos sa ilalim ng kanyang utos o kahalili niya na umaaresto, nagkulong o nag-imbestiga sa sinumang tao para sa paggawa ng isang pagkakasala, dapat ipaalam, no? Sa wikang alam niya, sa wikang naintindihan niya ng kanyang karapatan na mananatiling tahimik at magkaroon ng karapatan at independeng abogado. Mas mabuti, no, sa kanyang sariling kagustuhan. Sa lahat ng oras, pinahihintulutang magbigay ng pribado sa ilalim ng pagsisiyasat o inaresto, no? Ngayon, kung hindi kayang magbayad ng nahuli, no, na tao, ang serbisyo ng abogado, dapat bigyan din siya ng karapatan na mabigyan ng tagapayo ng opisyal na mag-iimbestiga, no? Pero bawal na, aminin mo na lang. May mga ganyan, aminin mo na lang para tapos na yung kaso. Aminin mo na lang para bababa ang kaso mo.
Mali po yun. Wag na wag ganyan. Ha? Bakit? Saan mo yan ano? Bawal yun. Kailangan kusang loob na pag-amin. Kailangan hindi pwedeng saktan o torturin ang mga nahuli. Sabihin man natin nagkakasala sila, pero kailangan pa rin nila, karapatan pa rin nila na proteksyonan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paghahanap ng kanilang abogado na siyang magbigay ng depensa para sa kanila. Ay, mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy tayo sa ating mga... Okay. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita mula sa bakbakan. Health services para sa magniniyog sa Palawan ipinagpatuloy ng Philippine Coconut Authority. Kalsada sa sitio Disay, Barangay Tumarbon, Rojas, Palawan, delikado sa mga motorista. Kaso ng malaria sa Palawan umaabot sa mahigit 170. Limitadong pondo dahilan ng maliliit na bilang ng delegasyon ng Palawan sa MRAA Meet 2026 sa Occidental, Mindoro. Isang suspect sa U-Box thief sa Barangay San Jose na sakote ng Anti-Crime Task Force. Commodore J. Tariela ng PCG tiniyak na may hakbang ang pamahalaan sa pangamba ng mga Palawenyo sa pagbagsak ng rocket debris ng China. At yan ang mga balitang inyong antabayanan dito sa numero 1 himpilang DYSP Super Radio. Magandang umaga kay June Acid Al, Ma'am May, kaya daming nilabag. Okay. Dahil sa sidigong, dahil sa karapatang pantao, dahil dami nilang pinatay na mga Pilipino na di nabigyan ng karapatang ipagtanggol ang kanilang mga sarili kung totoong silang ang nagkasala sa batas. Message mula kay June Acid Al. Kay Mila Naingi, good morning. Kay Alona Dagaraga Santino, good morning Super May. Kay Salvacion Revillas Tabang, good morning Ma'am May. Ma'am May, bati ko lang ng magandang umaga. Mga anak ko na sina Joy Dindo, Donna, Ami, Daniel, at sa aking mga apo na sina Darren Yuhan ng Puerto Princesa, lalong-lalo na sa aking anak kay Isaiah Dominic Revillas Tabang ng 324 Queen B. Erma, ingat palagi sa trabaho mo. Thanks po, Ma'am May, especially sa asawa ko. Ay, mga ka-Super Radio, tuloy po tayo sa ating mga balita. Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang mga kinatawan ng mga atletang Palawenyo.
sa proseso ng pagpili ng mga manlalarong kakatawan sa Palawan para sa Mimaropa Regional Athletic Association o MRAA Meet 2026. Nagaganapin sa Sablayan Occidental, Mindoro sa March 8 to 12, 2026. Batay sa bukas na liham na ipinadala sa DepEd Division of Palawan, kapuna-puna ng mga kinatawan ng atleta ang kawalan ng malinaw na sistema at pamantayan sa pagpili ng mga lalahok. Mariin din ang kanilang pagtutol sa hindi pagsasama ng ilang sports event sa darating na MRAA Meet na anilay isang malaking insulto. Lalo na sa mga event na napatunayan ng nag-aambag ng gintong medalya sa dibisyon ng Palawan sa mga nakalipas na taon, kabilang ang table tennis elementary na kasalukuyang defending champion mula sa MRAA 2025. Hiling ng grupo na agarang maglabas na ang DepEd ng malinaw at opisyal na paliwanag kung ano ang naging basihan sa pagpili ng mga events at atleta. Bukod dito, nananawagan sila na rebisahin ang desisyon at isama ang lahat ng mga events na may napatunayang track record ng pagkapanalo gaya ng table tennis. Binigyang diin din nila na ang tagumpay ng Palawan sa MRAA ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ipapadalang delegado, kundi sa patas na pagkakataon na ibinibigay sa bawat batang nagsisikap. Samantala, nakatakda namang maglabas ng opisyal na pahayag ang Kagawaran ng Edukasyon sa Palawan bilang tugon sa liham. Patuloy naman ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga magniniyog sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na may layuning tiyakin na may sapat na suporta ang mga magsasaka ng niyog, lalo na sa panahon ng karamdaman at pangangailangan. Sa pangunguna ni Philippine Coconut Authority, Palawan, Acting Division Chief Arlo G. Solano, na ipagkaloob ang humigit kumulang 500,000 pesos sa Sagrado Hospital sa bayan ng Brooks Point at 80,000 naman sa ACE Hospital sa Puerto Princesa City bilang kabayaran sa mga misyong guarantee letter para sa hospitalization assistance ng mga coconut farmers mula sa Oktubre hanggang December 2025. Nitong nakalipas na February 19, 2026, personal ding nakipagpulong ang provincial social worker na si Miss Ethel Pablico sa pamunuan ng mga ospital upang matiyak ang maayos na koordinasyon at implementasyon ng programa. Nakipag-ugnayan din ang PCA sa Municipal Agriculture Office ng Brooks Point upang higit pang mapalakas ang suporta sa mga magniniyog na nais mag-avail ng tulong medikal. Ayon sa PCA, patunay umano ito na hindi lamang sa produksyon at pagpapaunlad ng industriya nakatuon ang CFIDP, kundi pati na rin sa kalusugan at kapakanan ng mga magsasaka ng niyog. Isa rin umano itong hakbang tungo sa mas matatag at mas maalagang komunidad. Nananawagan naman ang ilang residente ng Barangay Tumarbong, Rojas, Palawan sa mga kinauukulan sa pamahalaang panlalawigan ng Palawan
particular sa Provincial Engineering Office na gawan ng paraan upang maging ligtas sa mga dumadaang sasakyan at motorista ang kalsada sa bahagi ng Sitio Disay, Barangay Tumarbong. Ayon sa umaapilang residente, lubhang napakadelikado ang lugar dahil bumagsak na ang gilid ng kalsada at malalim na bangin ang maaring bagsakan ng madidisgrasya sa lugar. Kinumpirma ito ni Engineer Ted Cayetano, Municipal Engineer ng Rojas, Palawan sa panayam ng Super Radio. Ayon kay Cayetano, napuntahan nila ang lugar noong panahon ng Bagyong Tino at mas malala ang sitwasyon ng naturang kalsada kumpara sa kalsada sa Barangay Langugan. Maari itong bumagsak dahil mahina na ang ilalim ng kalsada dahil sa landslide. Nasa ilalim mo manon ng pamahalang panlalawigan ng Palawan ang delikadong kalsada sa Barangay Tumarbong dahil ito ay isang provincial road. Sa katunayan, alam na rin ng PEO ang sitwasyon ng kalsada dahil naroon si Engineer Irene Lagisma, Provincial Engineer, noong nagsagawa sila ng clearing operation matapos ang Bagyong Tino. Nangangamba ang mga residente sa lugar na magdulot ng malalang aksidente sa mga biyahero ang kasalukuyang lagay ng kanilang kalsada. Nagtala ang lalawigan ng Palawan ng mahigit 170 na kaso ng malaria sa unang 2 buwan ng 2026. Batay sa datos ng Create Memaropa, nasa 176 ang kabuang kaso, kung saan nangunguna ang bayan ng Rizal na may 119 na kaso ng malaria. Pumapangalawa ang bayan ng Batarasa na may 27 na kaso at sinundan ng Quezon na may 11 na kaso. Mula 2023, patuloy ang pagbaba ng kaso ng malaria sa lalawigan. Nasa 33% ang ibinaba nito ngayong taon kumpara noong 2025 sa kaparehong panahon na may naitalang 264 na kaso. Sa nakalipas na taong 2025, umabot sa 1,830 ang kaso ng malaria sa Palawan. Walang naiulat na nasawi. Puspusan pa rin ang isinasagawang aktibidad ng Department of Health para sa mga programang malaria elimination sa mga munisipyo sa timog ng lalawigan. Oy mga ka-Super Radio, tuloy pa tayo sa ating mga balita, mga ka-Super Radio. Nagpaliwanag ang chairman ng Committee on Basic Education ng Sangguniang Panlalawigan hinggil sa hinaing ng mga magulang at kinatawan ng mga atletang Palawenyo kaugnay ng limitadong pagpili ng mga manlalaro at events na kakatawan sa Palawan sa gaganaping Memaropa Regional Athletic Association. Sa Sablayan, Occidental, Mindoro, March 8 hanggang 12. Ayon kay Board Member Rafael Ortega Jr., bunsod ito ng limitadong pondo ng local school board kaya't nalimitahan ang bilang ng mga isasama sa MRAA. Matatandaan na noong nakaraang taon ay nagdesisyon ang mga punong bayan na ipagpaliban ang palarong panlalawigan dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino kung saan ang pondo para sa palaro ay ibinuhos na lamang sa mga paaralan at mga munisipalidad na apektado ng sama ng panahon.
Gayunpaman, nagpumilit ang mga magulang, guro at atleta na ituloy ito ngayong taon. Kaugnay nito, bago pa man ang provincial meet, ay naglabas na ng listahan ang DepEd na mga isasama sa MRAA, kabilang ang mga defending champion at consistent medalist. Batay sa isinagawang pulong ng local school board, napag-alaman na 300 lamang ang kapasidad ng MV Journey ng barkong sasakyan ng mga manlalaro. Hindi umano maaring isakripisyo ang kaligtasan ng mga atleta. Bukod dito, hindi rin maaring lumampas sa nasabing bilang ang kayang tanggapin ng bileting venue para sa delegasyon ng Palawan sa Sablayan. Bagamat may ilang alkalde na nakiusap, nasagutin na lamang nila ang pamasahe, tuluyan ng kanilang mga atleta, ipinaliwanag na maring magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari na maring maging pananagutan ng pamahalaang panlalawigan. Sa kabila nito, nangako ang gobernador na dahil ang susunod na MRAA meet ay gaganapin sa Palawan, titiyakin ang full delegation ng Palawan. Tiniyak naman ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na gumawa ng mga hakbang ang pamahalaan kaugnay sa napapadalas na pagbagsak ng mga debris mula sa mga inilulunsad na rocket ng China na umaabot sa mga karagatan ng Palawan at Puerto Princesa. Ayon kay Tariela, naitalakay na ang usaping ito sa National Task Force for the West Philippine Sea, kung saan kasalukuyan nang nasa kamay ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice ang pagbuo ng mga rekomendasyon para sa kaukulang aksyon ng pamahalaan. Sa panig naman ng PCG, agad nilang nire-retrieve ang mga namamatang rocket debris sa karagatan at baybayin upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang posibleng panganib na dulot nito. Matatandaan, huling naglunsad ng rocket ang China noong January 19, 2026 na pinaniniwala ang pinagmulan ng ilan sa mga debris na namataan sa karagatan ng Palawan. At yan po ang ating mga balita mula sa bakbakan. Itong pa ang inyong orasan, mga ka-Super Radio, alas 11:15 na po. Morning, Ate May. Shout out po dito, Sitio Malabusog, Barangay Tinitiana, Family Zambrano, Pugoy Acosta, Mondragon, watching from Marivic, Calalen. God bless po sa inyo. Kay Mila Nainge, magandang umaga, no? Alam niyo ba, mga ka-Super Radio, na ang unang tribo sa mundo na umunlad upang umangkop sa buhay sa ilalim ng dagat ay ang Badyaw? Buong buhay nila ay nabubuhay sila sa dagat, naghahanap ng pagkain sa sahig ng karagatan. Nakatira sila sa pansamantala sa stilt house at sa kanilang mga bangka na nagkakalat sa mga karagatan ng Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Namumuhay sila sa ganitong paraan sa loob ng mahigit 1,000 taon. At ang kanilang pagkain ay nakadepende sa nakapaligid na seafood. Pinipilit silang magtrabaho sa ilalim ng tubig buong araw para manghuli ng hipon, alimango, isda at pusit. Sa makatuwid,
Tinutusok ng mga badyaw ang kanilang eardrum upang balansehin ang presyon sa pagitan ng panlabas na tenga at gitnang tenga na tumutulong sa kanila na maiwasan ang kakulangan sa ginhawa kapag sumisid sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, ang pagbubutas sa eardrum ay mariring mabawasan ang kanilang kakayahan sa pandinig at maging madaling kapitan sa mga infeksyon sa tainga. Ito ay isang trade-off na dapat tanggapin ng badyaw upang mabuhay sa ilalim ng tubig. Ang hindi pangkaraniwan ay maaari silang sumisid ng higit sa 13 minuto sa ilalim ng 60 meters sa ilalim ng sahig ng karagatan. Bakit kaya nila ito ginagawa? Lumalabas na mayroon silang mas malaking pali kaysa sa mga normal na tao. Ito ay may kakayahang magbomba ng mas maraming oxygen sa dugo at gumagana ng hindi naiiba sa isang biological scuba tank. Ang kanilang pali ay may volume na mas malaki kaysa sa mga normal na tao ng higit sa 50%. Ang espesyal, ang tampok na ito ay hindi lamang matatagpuan sa mga diver, kundi pati na rin sa iba pang miyembro ng tribo, kabilang ang mga bata na hindi pa sumisisid. Ibig sabihin, nag-i-evolve sila para sa mas madaling mamuhay sa ilalim ng dagat. Isang sama-samang badyaw na mangingisda ang lumalangoy sa ibabaw na may octopus na nahulis banda sa Banda Sea sa Sulawesi, Indonesia. Alam niyo ba, mga ka-Super Radio, na merong batas ang France na nag-uubliga sa malalaking supermarket na i-donate ang mga edible na unsold o hindi na ibenta na mga pagkain imbis na itapon. Hindi ito campaign lang, iyon ay kanilang alituntunin. Dati, maayos pa at pwedeng kainin na pagkain ang napupunta sa basurahan, habang maraming tao ang hirap makakain. Kaya binago ang sistema. Noong 2016, ang supermarket ay naging partner directly with food banks and charities, making waste preventable instead of normal. Dito sa Pilipinas, 2.95 million tons ng pagkain ay nasasayang bawat taon ng Pilipino ayon sa UNEP Food Waste Index Report noong 2024. Hindi na-solve ng France ang gutom overnight, pero napatunayan nila kapag nagbago ang policy, sumusunod ang behavior. Minsan, ang solusyon hindi lang awareness, kundi maayos na sistema. Alam niyo ba, mga ka-Super Radio, narinig niyo ba ang pangalang Jose Abad Santos? Alam niyo ba si Jose Abad Santos ay tumangging lumuhod sa pinakamadilim na araw ng Second World War nang ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Maraming pinuno ang tumakas para mabuhay. Ngunit si Jose Abad Santos ay pinili na manatili. Alam na maaari niyang isakripisyo ang lahat. Si Jose Abad Santos ay isang punong
Mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas. Pinanganak sa San Fernando, Pampanga, taong 1886. Si Abad Santos ay isang magaling na abogado. Nag-aral sa Estados Unidos, kalaunan umuwi para maglingkod sa kanyang bansa. Siya ay naging kalihim ng katarungan. Katuwang na marehistrado, kalaunan bumangon bilang punong mahistrado. Isa sa pinakamataas na posisyon na maaring hawakan ng isang Pilipino. Ngunit maalala siya ng kasaysayan, hindi dahil sa kanyang titulo bilang abogado o mahistrado, kundi dahil sa kanyang katapangan. Alam niyo ba, nang salakayin ng Japan ang Pilipinas, naghanda si Pangulong Manuel L. Quezon na umalis at bumuo ng isang gobyerno in exile. Inanyayahan niya si Abad Santos na tumakas, ngunit tumanggi siya. Pinili niyang manatili sa Pilipinas sa paniniwalang ang pag-abandona sa mga tao sa kanilang pinakamadilim na oras ay hindi isang opsyon. Bago umalis, hinirang siya ni Quezon bilang acting president ng Commonwealth. Isang tungkulin na naglagay ng target sa kanyang likod. April 1942, si Abad Santos at ang kanyang anak na si Pipito ay nahuli ng mga puwersang Hapones. Hiniling nila ang kanyang kooperasyon. Umaasang susuportahan niya ang kanilang pananakop na pamahalaan. Ngunit si Abad Santos ay tumanggi. Di nagtagal, ipinag-utos ng mga Hapon ang kanyang pagbitay. Bago siya namatay, kinausap niya ang kanyang anak at binigyan siya ng mga salita na mabubuhay magpakailanman. Huwag kang umiyak, Pipito. Ipakita mo sa mga taong ito, matapang ka. Isang karangalan ang mamamatay para sa sariling bayan. Hindi lahat ay may ganoong pagkakataon. Tumanggi rin siyang ma-blindfold. Tumanggi siyang magpakita ng takot. At noong May 1, 1942, siya ay pinatay sa ilalim ng puno ng niyog malapit sa tabing ilog. Si Jose Abad Santos ay hindi namatay bilang biktima. Namatay siya bilang simbolo ng karangalan. Patunay na mas gugustuhin ng ilang Pilipino ang kamatayan kaysa sa ipagkanulo ang kanilang bayan. Dahil ang tunay na bayani ay hindi laging may dalang baril. Minsan, mga taong may prinsipyo. Mga ka-Super Radio, itumpak ang inyong orasan, 11:26 na po. Alam niyo ba noong May 2000, isang simpleng email na may subject na I love you ang kumalat sa buong mundo. Maraming inosenteng netizen ang nagbukas nito, umaasang ito'y minsahing romantiko. Ngunit sa isang iglap, pinagsisihan nila ang kanilang curiosity.
ang attachment na love letter for you .text.vps pala ay isang computer worm na sisira ng milyon-milyong files. Magpapadala ng sarili sa lahat ng nasa address book at magdudulot ng pinsalang tinatayang umabot sa $10 billion ang halaga ng pag-ayos sa buong mundo. Ang utak sa likod ng virus na ito ay isang 24 na taong gulang na estudyante mula sa Pilipinas, si Onel de Guzman. Sa kabila ng laki ng pinsala at galit ng milyon-milyong tao, walang nakulong, walang nahatulan dahil noon wala pang batas sa Pilipinas laban sa uri ng cybercrime. Hindi may kakaila ito ang isa sa mga nag-udyok para sa mas mahigpit na batas ukol sa paggamit ng technology at internet. Hindi lang dito, kundi pati sa iba't ibang bansa. Mula sa pagiging headline ng international news, lumabas ang mga balitang si O'Neil sa kalaunan ay namuhay ng simple at nagtayo lamang ng cellphone repair shop sa Maynila. Isang nakakatawang kabalintunaan. Ang taong nagdulot ng pinakamalaking internet disruption noong panahon niya ay nauwi sa pagbabalik sa pinakamaliit na aspeto ng technology, ang pag-aayos ng serang mga cellphone. Ang aral ng I love you virus ay malinaw. Ang technology, gaano man kaliit, gaano man kasimple, ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Para sa mabuti o masama, isang email lang ang naghatid ng takot at pinsala sa malalaking kumpanya, bangko, maging mga gobyerno. Napilitang magising ang buong mundo sa kahinaan ng kanilang digital system. At para sa Pilipinas, pinakita nito ang dalawang mukha ng pagiging world class. Ang galing at talino, ngunit kasabay ang kakulangan ng moralidad at makabuluhang batas para gabayan ito. Ngayon, habang mas digital na ang lahat ng aspeto ng ating buhay, dapat nating balikan ang kwento ng I love you bilang paalala na ang seguridad sa teknolohiya ay hindi biro. Ang isang maling pag-click, maaaring magdulot ng matinding pinsala. At higit sa lahat, paalala rin ito na kahit galing sa isang maliit na sulok ng mundo, kayang gumawa ng ingay. Mabuti man o masama, na marinig ng lahat. 30 minuto makalipas ang 11:00, wala na po tayong oras. Pa-shoutout sa sitio Malabusog, Barangay Tinitian, Family Zambrano, Pugoy, Acosta, Mondragon. Watching from Marivic, Calalin. God bless po. Kay Elia Lee. Good morning, Ma'am Lily May. Bati ko lang po Nanay Lucita Asyado ng Barangay Tagboros na nakikinig po sa inyong programa. Salamat po, Ma'am Lily May. God bless.